mataas na papuri sa ating Panginoon, hindi sa banal na batlayang bumabasa atin ngayong oras na ito. At sa mga nagtatag ng ating pananampalataya na kundi dahil sa kanila ay hindi natin nasumpungan ang ganitong pag-aaral. At sa inyong mga kapatid, magandang oras. Bago po ako magpatuloy sa ating tema at ating aralin, may i-share ko lang po kasi yung bata po kanina. When we arrive, sabi niya, nagkakanto na tayo, sabi niya, Tito, I'm hearing something on my right ear, sabi niya. Sabi daw nung tinig, lumuhod ka. Sabi ko, lumuhod ka. Then, kumanta ng panagayat, tapos sabi niya, Tito, sabi, Matthew 5, kapitulo 5, versikulo 1. And he's shaking po habang sinasabi niyo yung verses sa akin. Tapos sabi ko, punta ka dun mamaya before you sing. Sabi niya, ayoko. Kasi, I'm scared, sabi niya. Tapos nakita daw niya kay Tita Dolor, kanina habang nakaawat siya, there's a guy sa right side niya, short hair with long beard daw po. A tall man, sabi niya. Yun lang po. Tutungo po muna ako sa ating tema. Sa ating tema po ay matatagpuan sa sulat ni Apostol San Juan sa Apocalypse, na pinamanggatang Apokalipsis, Kapitulo 8, versikulo 3. Na may pamagat, ti karatulana, pan nakalukat ti may kapito a selyo. Dagiti pito nga anghel ang nagtrumpeta. Versikulo 3. Ket sabali nga anghel ti may ket nagtakter iti sangwanan ti altar. Ang nagigem iti may sa pag-insensuan a balito. Ket na itetin kwa na ti adu nga insenso. Tapno inayon na kadagiti karkararag dagiti iso amin asa santo. Iti rabaw di altar a balito. Nga ada iti sangwanan di trono. Malinaw po mga kapatid, sabi dito, insenso. Noong unang panahon po, ginagamit ko ang insenso, pang ano po yan sa inside sa mga sinagog po, ginagamit ang incense to stay away the bad spirits, to cleanse the whole sanctuary. So yun po yung purpose ng insenso. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, ano po ba yung matatawag nating insenso? So how we gonna clean the sanctuary po? Na dapat natin isasama dun sa kararag, sa dasal. Sabi niya inayon dun sa kararag, isasama dun sa dasal yung insenso na yun. So tayo po ba, ano bang ginagawa natin bago tayo nagbubukas ng ating pagtitipon? We clean ourselves through, ano po yung kanta natin? Paglilinis. Through songs po. We can add that song with those prayers. Ano ba yung mga kinakanta natin? Naglilinis tayo. Ano po yung nililinis natin? Yung sarili natin. Nagpupuri tayo after that. Sino pinupuri natin? Yung ating Panginoon. Pagkatapos po ng kumakanta tayo ng bago po yun, iwagayway. Para, what's the purpose po? Sabi nga, iwagayway natin ang bandila ni Kristo. Ano sabi sa banal na kasulatan? I think it's in Ezekiel po. Sabi niya, mangitakder ka ito may isang wagayway. Sabi doon sa kasulatan. Sabi po nun, magtayo ka ng isang bandila upang makita ng bawat tao. Ayun po yung rason. That's why nagtataas tayo ng bandila. So the others can see it. This is a marking po, our mark as a spiritista. So, sabi nga, yung mga hymnos, kantos. Ito nga sabi nga, ano sabi? Dala nung anghel. Kung alam, lagi nga na pinagkukwentuhan ni Kuya, na these songs, most of them,
Hindi siya sulat ng ano eh. It's not coming from human mind. Most of these songs po, nung nag-umpisa ang pananampalataya natin, nanggaling po siya sinampulo. Galing din po sa mga instrumento, sa banal na espiritu. Which, sino ba ang banal na espiritu? Sinugo ng Diyos. Gaya ng ng anghel, na sinugo rin ng ating Panginoon, na siyang gagabay sa atin. Kaya nga mga kapatid, ating pakaingatan ang mga gawain ganito. At sa paraan ng pananalangin, paano po ba manalangin ang isang mananampalataya? Dahil sabi niya, yung insenso, okay, we know it. Singing. We sing. And then how we can pray? Paano po ba ang tamang pananalangin? Sa pananalangin po, sabi ni ang ating Panginoong Hesukristo sa sa John 17, paano siya nalangin? Hintangad na dagiti matana sa dilangit kinunana. Ama ti oras tintingin, padayawan ti anak mo, tapno ti anak mo, padayawan na kapuma. Ama, itiningala niya ang kanyang mata sa langit at sinabi niya, Ama, ang oras ay dumating na. Ganyan po. Itanga tayo dagiti mata, itingala po natin ang ating mata sa langit. Ganyan po tayo humingi sa ating Panginoon. Diba when we ask? Paano pa po? Si Apostol San Pablo, sulat niya sa mga taga-Efeso, paano po siya nalangin? Sabi niya, Gapu ito'y iruknoy ko, dagiti tuming ko iti sanguanan iti ama. Isaw pangalaan tinagan ti amin at sa kabalayan, ijay langit, ken dito'y daga. Sa Tagalog po, dahil dito, inululuhod ko ang aking mga tuhod sa harapan ng aking ama. Nasa kanya kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. This is how we should praise God. These are the system that was given to us by the Holy Spirit, that we've been using for 100 years. Not, even before pa, naitatag yung mismong pananampalataya natin. Because kung alam niyo po yung sa history po ng Union, kasi noon hindi pa naman pwede sila mag-practice eh. Noong under pa tayo ng Spanish rule. So they are all doing these things secretly. Pero ngayon po, sabi nga, ang panahon ay iba na. Sa panahon na nilakaran nila, sa panahon na nilalakaran natin ngayon. Ngayon tayo malaya na gawin ang ating pananampalataya. Kaya ngayon, sabi nga, idatag natin o ihain natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon ng buhay at kaaya-aya. Ayun po yung mga bagay na ihaharap natin dun sa altar na dito. Ang panalangin na wala sa puso po at hindi sinasamahan ng ating buong pagkatao, ito'y isa lamang salita na walang buhay. Walang laman. Kaya sabi nga, kung tayo'y mananalangin, dapat sana samahan natin yung talagang we're giving all of within us. Hindi lang just to masabi, oh, we pray, we need. We look in the heaven, we ask for guidance. Dahil ano sinasabi ng ating banal na batlaya kanina? Sabi niya, sa komunikasyon, revelasyon, yung daan, yung makipot na daan, matinik. Kasi sabi ko nga, nung nagkaila Hermana Dolor, topic namin, naiano ko din, parang nai-open up ko na yung the process how Spiritista we start IRD mo po. How many songs we start to sing? And how many prayers? And some of the people, they asking na, parang, sa Ilocano, mailitan. Sa, Tagalog na mailitan. Hindi, mailitan na nailit. Mailitan. Maigting or mapakaipot or Amin nga tataw mailitan da.
Mainit, parang ganon. Ay, Patience. ano? Oo. Lesser patience because of the process. See? Pagtitiis. Pagtiti. Yung iba, they losing it. Mainit. May naiinip sila. Oo. Kaya, kasi sabi ko nga from the beginning, sabi, we praise with songs, we pray, we ask for the Holy Spirit, and then we sing again. So the Holy Spirit come to us to give us revelations, to teach us, to guide us. Sabi nga, ang pag-umpisa ng isang pagtitipon ay gaya ng pagluluto. Na pagluluto, kukuha tayo ng rekado, sibuyas, bawang. Hihiwain pa natin yon sa kung anong klase yung iluluto natin. Pati yung mga rekado nating gulay. Sometimes we put some designs with the carrots. Kung gusto natin look fancy yung ating pansit. And we add the best seasonings po. Kasi alam natin, pag hindi lang tayo yung kakain. Pag alam natin may bisita tayo, we want to give them the good food. Sabi nga nung banal na batlaya yung huli, sabi niya, tayo na kaya yung letra na babasahin ng mga tao. Tayo na kaya yung ilaw. Kasi po, pag naghanda tayo, agidaya tayo, maghanda tayo, pag tayo maghahanda, di ba, we make it sure, lalo ngayon, ito isang anibersaryo, parang gusto natin, we give them the best food. So we cook it well. Talagang paglalaanan natin ng panahon. Ganon din po ang pagbubukas ng isang himo. Paglalaanan natin ng panahon. We follow the step by step that's given unto us by the Holy Spirit. So alam natin na yung bababa sa atin, bibigyan tayo ng magandang aral. Na alam natin, yung bumaba sa atin, nanggaling sa Kanya. Di po ba? Ano pa po ang sabi ng banal na batlaya kanina sa aralin na binigay niya sa atin? Sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 5. Na may pamagat, tikaratulana, may pamagat, direkta may paay kadakwada. 3. Mag-focus na lang po ako sa 3 ha. Tapno awang pumati tao, amasing agapu kadagitoy arigat, tada kayo metlaeng amuyo, anayaban tayo maipaay itoy. Rigat. Rigat po, sa Tagalog parang, yung ba yung paghihirap ba, parang gano'n, rigat. Bakit ba nagkakaroon ng parang kahirapan sa ating buhay? Is it because of God? Or is it because of our choices? Bakit tayo nagkakaroon ng mga, sabi ni Hermana, pagsubok? Some of it, sabi ng banal na sabi nga ng banal na batlaya, hindi naman tayo bibigyan ng ating Panginoon ng pagsubok na hindi natin kaya. So sabi niya, makibaka tayo dun sa paghihirap na yun. Sabi ni Hermana Lay kanina, just like a gold. Kasi pag nagbina ka ng ginto, hindi naman kagad yung ginto mo makukuha eh. There are other impurities po na kasama yan. And then you need to, kailangan mo siyang ilagay sa mataas na degree ng apoy para yung mga impurities mawala. So you can get a pure gold. Eh sabi natin, okay naman ang 8 karat. Mas matigas. But it's not shiny. Okay, dagdagan natin ng konti, 18.
Mhm. And then, yun, malalaman mo, ay mas mataas pala yung value ng 24 karat. Pero po, hindi po lahat ng ginto ay ginto. Mm. Diba? Kaya sabi nga, kailangan idarang sa apoy para makuha mo yung purest of gold. Ganyan din yung tayo mananampalataya. Sinusubok tayo upang makita gano'n tayo, para mapatibay tayo, mapapino. Kaya sabi nga, kumbaga, mag-ugat tayo sa pananampalataya. Upang sa gayon, anumang hirap, anumang balakid na dumaan sa ating harapan, kayang-kaya po natin ito. At darating ang panahon, sabi nga, ito'y ating ingitian na lamang. Di ba, napakaganda. Kung ito hindi natin, yung mga, sabi nga, sometimes it will be our choices po. We can choose just to ignore it. But when we ignore it, tingin po ba natin, nalagpasan ba natin siya? And then it comes again. And then it comes again, it comes again, it comes again. Na sana huwag tayo dumating dun sa punto na pati ang Diyos sinisisi na natin. Pero kung ating ang pakakalimiin at iintindihin maigi, sometimes tayo rin na tao. We make our wrong decisions. But we are lucky. We have the Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng revelasyon at minsan konsultasyon. Pag tayo binabagabag, nanghihingi tayo ng guidance, di po ba? Ang banal na batlaya, dahil alam niya ang pangailangan natin, they guide us. Nang sabi nga, walang pagdadalawang isip. Ganyan mo tayo kamahal ng ating Panginoon. Na naglaan siya ng banal na Espiritu na siyang gagabay sa bawat isa sa atin. Sabi nga, mapapalad ang mga anak na hinirang. Dahil atin ang natatanaw ang mundong may kaligtasan. Subalit sa pagtuklas dito sa buhay at sa pagtuklas sa batis ng karunungan ay hindi po ganun kadali. Because even God, He looks upon us who is worthy dun sa kanyang mga talagang hinirang na anak. Sabi ng banal na batlaya kanina, ang korona ay naibigay na. Ano yung huli niyang sinabi? Huwag hayaang aglati mga lawang. All of us are chosen. Sabi nga ng Panginoon, pinili ko kayo, ngunit ako hindi ninyo pinili. Diba? Hinirang ko kayo, ngunit ako hindi ninyo pinili. So still, the choice is upon us. Sino po ang pipiliin natin? Upang sa ganun, sabi nga, yung koronang naibigay sa atin, magtagal pang habang buhay at hanggang sa buhay na walang hanggan. Dahil yung pong korona na yun, yung mga gawa natin, siyang iyaharap natin sa luklukan ng ating Panginoon, sa kanyang hukuman. Na pag tayo kanyang nilitis, sabi nga, meron tayong iyahandog. Pag tinanong ka niya, o anak, nung nabubuhay ka, anong ginawa mo sa mundong ibabaw? Panginoon, ako po tinamad po ako gumawa ng mabuti. And then God sent us back here again to redo our life. Upang sabi nga, pag humarap ulit tayo sa Kanya, let's make it sure. Kasi sabi nga, hindi naman tayo mapupunta dito kung nakaraang buhay natin wala tayong pagkukulang. All of us, we had our lapses in life. Maybe even the previous life. That's why we're here. Pero sana, ating nasumpungan ng ganitong mga gawain at pananampalataya. Nawa, sabi nga, ipapuso natin
yung binhi itanim natin sa ating mga puso. At kung may tumubo na damo, sabi nga sisiit, parutin tayo, bunutin po natin. Linisin po natin. Dahil kinakailangan ang ating, sabi nga, nasa banal at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. At hanggang dito na lamang nawa, ang bawat isa sa atin ay magpatuloy sa pananampalatayang ating nakaaniban. At wag nawa manghinawa sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa ating kapwa. At ang isang Diyos nawa ang sumaatin ngayon at magpakailanman. Magandang oras sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga kapatid po na nagpaliwanag po ng ating tema ngayong araw na ito.